ko po, ang course ko, statistics po ako, pero ang naging trabaho ko po actuarial. Ito, lagi ko siya Ay, binabanggit. congratulations, ate. Oh, Actuarial. Kasi po yung congratulations. kuha. Oh, diba? Talaga yung sahod niyo. Once na na-establish niyo po talaga kung ano yung mga kaya mong gawin or kaya nakakapag-exam ka, ganyan. So in short, alam niyo po yung pagka-graduate ko pa lang, mukha na talaga akong kita. Gano'n, di ba? Meron po ba dito same sa akin? Di ba? Kasi nga parang, uy, dapat malaki yung sahod pag nag-work ka, ganyan. So, tapos po, lagi talaga ako nag-overtime. As in, alam niyo, sabi ko nga, parang siguro ako yung pwedeng nakakainis na office mate. Yung alam mo, ito na naman, mag-overtime na naman to. Kaya na naman, parang di ba yung mga ibang office mate, halika na, tara na, ganyan. Ako po kahit weekend, dahil wala akong ibang pinagkakaabalahan kundi trabaho at gusto ko talagang ma-promote agad, nag-OT po talaga ako kahit anong oras pa yan at araw. Okay? Pero alam niyo, na-realize ko po, kahit pala gano'n tayo kabibo, take note niyo po to kasi for sure meron kayong mga makakausap din talaga na sobrang career-oriented. Alam niyo, kahit tayo gano'n kabibo talaga sa work, gaano kasipag, ganyan, wala kang absent, wala kang late, maisip mo naman, parang may kulang. Hindi pa rin enough talaga yung sahod na nare-receive natin. Sabi ko nga, pag nung nagtatrabaho, oo nga, no, parang less na yung freedom. Kasi nga, syempre, hindi ka naman basta talaga nakakapag-live. Ganun. Eh, kaya alam niyo po, sobrang thankful po ako sa inyo Tumawag ba? kasi Ano sobrang iba po connect mo kanina? talaga. And then, nakikipag-meeting si Trina. Ay, ano po ba ako nawawala? Para may naririnig po kasi ako eh. Okay na, mentor na, meet na po. Thank Sige, you. okay. So, alam niyo, ito po talaga yung na-realize ko, everything happens for a reason. Since marami po talaga, first time akong marinig, nakakatawa yung kwento kung bakit ako nasa iyo sana. Okay lang po ba, para sa lahat, type nyo nga po yung reason kung bakit talaga kayo nag-Yosana. 4 times po ako na-introduce sa Yosana. Meron po ba dito more than, or pareho kami? 4, 5, 6 na beses na na-invite. Ako po, 4 na beses na-invite. Magkakaibang tao. Kaya alam mo yun, pag meron talaga kayong mga napepresenta, nakakausap, tapos hindi naman talaga sila agad nag-decide na maggawin yung nyo sana, ang lagi nyo lang pong isipin, not now. Okay? Pero imagine nyo po, yung 4 na beses na yun, dito pala si Mentor Diane, no? Ayan, yung 4 na beses po na yun, magkakaibang tao, no? Yung una po nag-invite sa akin, dati kong office mate, ang sabi niya lang, may supplement siya, may points. Imagine nyo po, 24 years old ako nun, 23, ganun, hindi pa po ako health conscious. So parang naisip ko, ano ang gagawin ko sa supplements or sa vitamins na may points? Diba? Kaya alam din natin nakikita, kailangan talaga natin i-develop yung skills na meron din tayo eh. Yung pangalawa po nag-invite sa akin, hindi ko siya kakilala, pero maayos po yung pagkaka-invite niya. Sabi niya, meron siyang extra income na ginagawa, dollars yung kitaan, tapos sa enterprise yung office. Kaso since hindi ko siya kakilala, tapos lalaki, alam mo, takot ako sumama. Pili ko baka saan ako dalhin. Ganyan. So, pinuntahan. So, yung pang-apat po, nakakatuwa kasi ito, housemate ko na talaga. So, usapan talaga namin, huy, hanap tayo ng extra na pagkakakitaan. Kaso nga lang, ako po talaga, nung nakita ko agad na yung Sana products, yung, as in, yung sa essentials po, di ba, before essential pa yun. Sa'yo, tin, ito yung magandang business, i-check mo ganyan, ganyan. O, try mo na rin gamitin. Alam nyo, lahat po talaga ng dahilan, dinahilan ko. Kaya alam mo yung pag-ayaw, maraming dahilan. Totoo talaga yon. Ay, kasi alam mo yung pang-4 na beses po, ito, ano ako, referral. O imagine nyo, referral. Tapos alam nyo po, meron talagang nagbabago sa mga tao eh. Yung need nagbabago talaga yan. Pero ako po, sobrang babaw, kaya tinanong ko sa inyo, ano ba yung reason nyo kung bakit nyo ginawa talaga yun sana? Yung pang-4 na beses po, di ba referral lang ako, nagkataon po, broken hearted ako nun. So, naghanap ako ng bagong gagawin, bagong kakilala. Ganun lang. Di ba? Imagine niyo ganun po kababaw kung bakit ginawa ko talaga yung business. Eh? Kaya, alam mo, minsan napapatanong ka, bakit ba talaga ako nasa iyo? Sana, ganyan. O, di ba? Meron po talaga, everything happens for a reason. And, alam niyo, sobrang dami pong nagbago. Sabi ko nga eh, alam mo, better plan pa rin talaga yung kay Lord eh. Alam mo, minsan pag napapaisip talaga ako, sabi ko, naku, para talaga ako sa iyo sana. Kasi imagine, yung 4 na beses pala ako na-invite.
Tapos nung na-realize ko lang talaga, nung ginagawa ko na yung business, ang dami palang beses. Okay? Yan. O, kaya alam nyo na, kapag meron kayong mga friends na naghanap ng bagong environment, ng community, diba, broken-hearted, alam nyo na, sa'yo sana nyo lang talaga rin dalhin. Okay? Ayan. And alam nyo, meron pa po ba sa inyo nakakaisip ng mga ganito? Tama ba yung decision ko? Hindi naman talaga ako into business. Gawin ko na lang to pag may spare time ako, dami ko work. Di ba? Extra income lang naman yung gusto ko, mag-masteral at exam pa ako. Yan po kasi yung mga plano ko. Kaya nga po every 2 years dapat napopromote ako sa work. Yun yung mindset ko talaga dati. Tapos gusto ko lang naman itry gawin para lang sa may bagong environment. And so forth. So for sure, meron kayong mga iba pang reason. Meron po ba dito less than 6 months? Sige, type nyo nga po, 6. Kung less than 6 months kayo, sa'yo sana. Eh, ayan. Ay, take sa tao nag-break the heart. O, di ba? Naku, mamaya may kwento po ako dyan. Okay? Yan. O, di ba? May mga 6 months below talaga. And normally, for sure, meron pa kayong mga naisip talaga na, uy, bakit ba ako nandito sa iyo sana? Pero alam niyo po ba, kailangan lang, kaya ako natanong din, kasi mas maganda, aware kayo, nasan na ba kayo sa iyo sana right now? Ano ba yung mga naisip mo na talaga sa iyo sana? Kasi alam niyo po yun, pag aware ka, mas kayang i-handle. So huwag kayong mag-alala. Ang sobrang nagustuhan ko rin po sa community ng niyo sana, for sure sa mga mentors niyo, sa mga uplines niyo, sa mga coaches niyo, hindi naman po kami nang judge. Diba? Siyempre tutulungan namin kayo na mabago talaga. Bakit ganun pa rin yung naiisip niyo? Okay? And alam niyo, isa po talaga na patunayan kung nag-iyo sana ako. It always seems impossible until it's done. Kasi who would have thought na, imagine nyo, 14 years na ako sa iyo sana. Grabe, at gagawin ko siya seriously. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, kung meron pa yung pakiramdam na, ano ba yan, bakit nung sana ako, gumulo yung mundo ko. Meron pa bang ganon? Ako po kasi ganun talaga. Type same. Kung same ng na-feel dati, na parang, ano ba to, nung sana ako, gumulo lang. Kasi parang before naman, ang simple lang naman ng nangyayari sa akin sa araw-araw. Imagine, magtatrabaho, uuwi, manonood ng series, kakain, tutulog. Kasi, kasi yung sana, parang ang dami kong kailangan isipin. Ganun pa yung sinasabi ko nun sa isip ko. Eh, pero alam nyo, na-realize ko, hindi pala ginugulo ng iyo sana. Inaayos ng iyo sana kung ano yung buhay na meron talaga tayo. Kasi bakit? Di ba magkakaiba yung definition ng simpleng buhay? So kung tatanungin ko kayo right now, ano ba yung definition sa inyo ng simpleng buhay? Kasi ako talaga, before you sana, simple o papasok ka, kailangan mo ko lang galingan sa trabaho, kailangan ko ma-promote, mag-aral, uuwi, manonood ng anime, tutulog, ganun lang. Di ba? Pero alam niyo, realize ko po talaga habang tumatagal, yung simpleng buhay, grabe. Alam niyo, may options ka or may choices ka talaga sa life. Di ba? Ay, gigising ako kasi tapos na ako matulog. Ay, ito yung gusto kong ulam, tuyo ngayon. Eh, pero pag gusto kong mag-steak, kaya ko rin mag-steak. Yung ganun po, diba? And for sure, mas maintindihan nyo talaga siya habang ginagawa nyo talaga yung nyo sana. Okay? Kaya, tapos alam nyo, ang isa pang na-realize ko, sabi ko nga, masayang gawin tong nyo sana, kaya rin ako tumagal. Kasi po, di ba may mga tao talaga na parang, pag ni-introduce natin sa iyo sana, ay iniisip nila, oh, hindi ko kaya yan. Siyempre, dahil tayo na sa iyo sana talaga, tinatrabaho natin to, ang goal natin is mabigyan or mapakita talaga sa kanila na doable yung business. Okay? Pangalawa, yung mga tao na hindi pa aware, ano ba talaga yung mas magandang definition ng simpleng buhay? So ang goal natin, tayo yung mag-inform sa kanila. Kaya alam niyo, corny man to, pero ang tuwa po talaga ako sa business natin, yung nakakapagbigay ka ng hope sa mga taong nakakausap mo, sa mga taong nakakasama mo. Either sa health, either sa finances, kahit ano, di ba, sa community. Kasi alam niyo po, pag kumikinang yung mata nung kausap, na-excite mo talaga ako doon. Okay? Until now, pag nagpe-present talaga kami, di ba, meron pa nga tayo, pag may mga presentation tayo, grabe nagugulat tayo na, parang naiiyak sila, parang may matap ka lang na kwento about parents, ganyan, maiyak sila. Doon mo makikita na, uy, at iba pa rin na nakita nila yung business natin. Okay? Pero dahil yan, ito lang po, ito yung intro na favorite ko rin. Question ko po sa inyo, anong gusto nyo? Extra income or extraordinary income? Type nyo po, extra income or extraordinary income?
Yan, hintayin ko yung sagot nyo. Yes, yung nakakaiyak dahil tago sa puso, true. Saka yung mararamdaman mo talaga na may pinagdadaanan sila. Tapos meron silang nakita na bagong, huy, may pag-asa ako, ganon. Ay, o, di ba? O, wow, o, di ba? So, extraordinary, extraordinary. O, pero ito both. Yan. Actually, gusto kong simulan dito. Narinig niyo na po ba yung kwento ni Henry Hungry? Kasi si Henry Hungry, nag-apply siya ng trabaho. So, ngayon, syempre tayo, di ba? Pag nag-apply man tayo ng trabaho or kahit saan, excited tayo saan? Sa kita. Okay? So, in short, tapos natapos niya na yung mga interview. So, ngayon, na-curious siya, magkano yung kikitain niya or salary niya. So, tinanong niya. Sabi niya, magkano yung kikitain ko? Tapos ang sagot lang sa kanya, sige, papapiliin kita. Okay? So, option one, babayaran siya ng 30,000 a month for 36 months. Option two, babayaran siya ng 1 centavo, tapos idodoble siya every month for 36 months. So in short, same na contract, 36 months, pero magkaiba kung paano binabayaran. Option 1, 30,000 nga a month, and yung option 2, 1 centavo, tapos idodoble siya every month. Okay? So kung ikaw, si Henry Hungry, sa tingin mo, anong pipiliin mo? Option 1 or option 2? I-type nyo lang po, option 1 or option 2? Tingnan nga po natin. Lalo na sa mga first time. Huwag kayong mag-alala kung ano po yung naisip nyo talaga. Di ba? Ayan, 2 po. Ay, kung hindi ko alam option 1. Option 1, okay? Naku, math mentor si Miss Lyra. Di ba? Ayan, 2, 1, 2, 1, 1 dati. Pero ngayon 2, di ba? Si mentor na yan. 2, ha? Ayan. Para ito, pakita ko po sa inyo. Diba? Yung option 1, for the first year, 30,000 talaga siya fixed. Okay? Option 2, pansinin nyo, 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, tapos hanggang 28 pesos lang. Diba? Mapapaisip ka talaga. O buti na lang option 1, yung option 1. Gano'n, diba? O. Pero pagdating po ng second year, 30,000, fixed pa din yung option 1. Pero yung option 2, nag-83,000 na siya sa ika-24th month. Kaya imagine, pagdating ng third year, yung total income talaga nila, yung option 1, 1 million lang, pero yung option 2, 680 million. Okay? So bakit ko po ito na-share sa inyo? Kasi nga 'di ba, lalo na yung mga bago pa lang sa sana, mga less than 1 year, o ito yung first time na nag-business. Kasi tapos galing pa, nagtatrabaho pa. Kasi yung option 1 po, ito yung employment. Pero hindi po ako against employment ha. Yes, yung power of exponential growth. Pero hindi po ako talaga against employment kasi doon ko po talaga natutunan kung paano rin talaga maging professional. Kaya sobrang thankful naman po ako doon. Paano maging efficient, lalo na nung part-time ako, ganyan. Yun nga lang, kasi di ba po, sa trabaho talaga, fix yung sahod natin. Pero may piloso po, mentor, tumataas naman yung sahod ko every year. Di ba? Lalo na bibukid. Pero di ba minsan pansin niyo po, kahit gaano kataas yung sahod mo, mas mataas pa rin yung inflation. Diba? Sabi ko, bakit gano'n? Naikinego pa ako sa sahod ko. Wala akong mas naipon. May ipon pa ako ng first 2 years kung nag-work ako. Parang ganun yung mga naisip ko noon. Diba? Tapos, ayan. Pero imagine, itong option 2, dito po papasok yung business. Sa yung sana. Imagine na nag-start ka sa sana, pwedeng negative pa nga kasi naglabas ka ng pera eh. Pwedeng on your first month, $100 ka lang or $50, tapos naging $100. Yung mga ganun po. Maliit. Pero darating yung time, pag seryoso mo, take note ha, seryoso mo tinatrabaho yung sana, yung income na gusto mo talagang kitain dito, makukuha talaga. Okay? Ito, share ko sa inyo. Ayan. Di ba? Grabe, never ka magkakaganyang increase sa employment. 3 years. Totoo naman. Pero ito po, share ko sa inyo. Pero first month kong yung sana income, almost 5,000 pesos lang po. Pero grabe, sobrang saya ko na. Para sa mga bago, magkano man yung income mo ngayon, ikwento mo yan sa mga napresentan mo, sa mga pepresentan mo. Kasi, di ba, minsan yung tao, meron talaga silang to see is to believe eh. Yun talaga yung normal sa atin, di ba? Pero alam niyo po ako, $40, grabe, sabi ko dun sa office mate, uy, alam niyo ba yung part-time ko may $40? Tapos tanong niya, ano yan? Bakit? Ano meron? Tapos sabi ko, punta na kayo sa office kasi hindi ko kaya explain. Imagine niyo, nagkita ko ng PPPS, ilan din po yung nag-start
doon. Okay? Kaya yun, kakakwento ko lang ng $40. And yung first year ko po sa business, ang naging total income po actually, nasa almost 700,000. So pag in-average po, 50,000 siya per month. Imagine yung first year doing yun sana. Ayan, may napapain din si Miss Lyra sa $40, di ba? Naku, as in, sobrang iba po talaga yung excitement kapag nakikita nila na kumikita ka. Ay, lalo na pag naku-consistent mo na siya. Kaya ang first assignment ko rin po talaga sa inyo after nito, make sure this week, as in, alam mong meron kang income, mapabago ka or mapaluma ka, dapat meron ka talagang ginugol na income. Okay? And imagine niyo yung 50,000 per month po, di ba? 1 year ako nun sa iyo sana. Kung iisipin, kaya naman po talaga yan sa work. Normally nga, at ata ito na rin yung halos average ng trabaho ng income sa trabaho Okay? Di ba? Pero alam niyo po, ito yung nakakatuwa. Kasi naalala ko nun, sabi ko talaga, dapat yung monthly ko, maging weekly ko sa'yo sana. Pag ganun, magre-resign na ako. And imagine, nangyari po yun after 1 year and 3 months na ginagawa kong part-time yung Yusana. Okay? And after 3 months po, nung nag-resign ako, dun po ako nag-gold director. Okay, di ba? Abangan natin si Coach Myla kung anong promotion at rank advancement yung magagawa niya talaga sa business. Ayan. And alam niyo, ito po nakakatawa. Nung 10 years ko sa negosyo, kasi syempre, di ba, meron kang, lalo na yung mga nagto-total income. Ito po yung isa yung pwedeng gawin, mama, pag di kayo basta makatulog I-total mo po yung income yun na isang taon. Kasi ang goal natin, dapat yung isang taong income mo, isang buwan mo lang sa iyo sana. Kasi nung time po na yan, imagine after 10 years nung ginagawa ko yun sana, nag-average po ako ng 600,000 per month. Sa totoo lang, yung 600,000, isang taong income ko na yun sa trabaho. Diba? Kaya naman pala sa business. And hindi lang ikaw healthy, hindi ka lang talaga financially okay. Alam mo yung time na instead na tinatrabaho mo siya ng 12 months, kaya naman pala ng isang buwan. So, gaano karami yung time na pwede talaga natin ma-save pag tinatrabaho natin ng maayos yung business. Okay? And imagine nyo po, after 14 years doing the business, nag-55 million po siya. Ano yung sabi ko nga, pag in-average mo pa rin yan, nasa 300,000 per month pa rin yan So, ibig sabihin, kahit 5,000 lang pala yung income ko noong unang buwan, o diba? 300,000 pa rin yun. Yung ibig sabihin nun. Okay? Yan. Kaya alam niyo po, ano talaga yung gusto mo mangyari sa business na to. Okay? Kaya ang una ko pong tanong, ano yung goals mo? Grabe, di ba? March na. Sa nakapag-revisit ka na ba talaga ng vision board mo o ng dream board mo? Okay? Pero ito, may share po ako sa inyo. Kasi may mga tao na hindi talaga nagsiset ng goals. Di ba? Meron ganun Or kaya parang may sineset pero parang bakit wala nangyari. Meron pong mga reasons naman kung bakit hindi talaga nagsiset yung mga tao. And kaya para ma-avoid din natin. Ma-assess natin yung sarili natin. Uy, baka nandito pa ako ganyan kaya wala pala akong ginugol ngayong week. Gano'n, Oo na, may mga taong hindi talaga seryoso. Anong ibig sabihin na hindi talaga sila seryoso? In short, mas nagsisabi nila pero hindi talaga nila ginagawa. Hindi sila willing mag-give ng effort talaga. Okay? Second, may mga tao naman na ayaw mag-take ng responsibility. Di ba may ganon? Siyempre, pag nasa negosyo ka, lalo na yung Yusana business, grabe. Pag mas maaga mong na-realize na kailangan mong mag-take ng initiative and maging responsible, mabilis mo talaga mas mabilis ka talaga magkaka-results Okay? Pero may mga taong ganun, na ayaw nila ng responsibilities. Okay? Pangatlo, mayroong mga tao lang talaga sadya, hindi nila naiintindihan yung importance ng goals. Okay? Pero ito may pang-apat. Yung pang-apat, natatakot lang talaga silang ma-reject at mag-fail. Okay? So, ibig sabihin, ikaw ba, pag may ginugol ka, di ba? Sa pag hindi mo nagagawa yung goal mo, kahit sobrang simple lang, saan ba pumapatak doon sa apat na yun? Hindi ko ba talaga ako seryoso this week sa goal kong to? Ganun. So, assess nyo rin po talaga yung sarili nyo. Okay? And syempre, alam nyo, ito yung pinaka-importante talaga sa iyo sana. Kasi nga, when the why is clear, the how is easy. And di ba, walang katulad ko dito.
na nag-start lang ng Yusana kasi broken-hearted. So, ibig sabihin, nag-start talaga ay sa Yusana kasi andun yung gusto nyong yumaman, gusto nyong maging healthy. Meron talaga kayong mga gustong i-goal in life eh. Kaya ibig sabihin, ganun nyo rin dapat i-take seriously yung negosyo natin. Okay? And ito si Coach Ada, actually share ko sa inyo. Isa po sa under ko. And I think baka nakikilala niyo man siya kasi siya yung one of the newest Ruby directors last year. Okay? Alam niyo, nakakatuwa yan kasi every year nag-uusap naman kami, oh, ano yung goal natin? Tapos ano yung short term, ano yung long term, ganyan. Tapos alam niyo, ito po, yan, short term goals 2024. May kita niyo, di ba? May mga nakasulat dyan, fully paid, blood amortization, yung sasakyan niya to. Si Wade, sasakyan niya yan. Tapos yung birthday ng tatay niya, 7, 8, yan, nasulat. Tapos tanyo po, may highlight na. May cross out na. Kasi ibig sabihin, unti-unti niya talaga yan na na-checkan. Okay? Kaya alam nyo, dun nakaka-excite na kapag ikaw, may sinusulat ka talaga na target, mapa-short term yan, mapa-long term yan, pero alam mo sa sarili mo na tinatrabaho mo talaga yung goals na yon. Okay? And alam nyo, nakakatuwa po talaga dyan. Sabi nga kapag alam mo yung kung ano yung gusto mo, parang di ba, pansinin nyo, pag may gusto kayong sasakyan, every time na lalabas ka ngayon, pupunta ka sa kalsada, di ba napapansin mo yung sasakyan na yun? Okay? Diba? Kasi ibig sabihin, na-inform ko na, oh, yan talaga yung gusto ko. Okay? Yun po. Okay? Tapos alam nyo, maganda rin, mag-celebrate ng small wins. Kaya nga may short term, saka may long term. Hindi pwedeng puro long term kasi baka mainip ka sa'yo sana. And I think baka most of you dito, okay naman finances nila, ganyan, nagagawa nila yung mga gusto nila. So parang long term. Dapat may short term ka pa rin talaga. Okay? Kasi iba pa rin kapag meron fulfillment sa sarili natin na may nakukuha talaga tayo. Ayan. Yan. Tapos ngayon, ano ina-expect talaga natin sa iyo sana? Ako, bakit ba talaga ako tumagal for 14 years sa negosyo na to? Okay? Number one, small capital, big income. Grabe, di ba? Imagine nyo, magkano yung pinakamababang investment sa iyo magkano yung pinakamababang package talaga? Di ba 20,000 pesos? Which is yun din nga yung nagiging reason kung bakit mas mabilis natin na take for granted yung Yusana. Ilang 20,000 na ba? Or ilang 30,000 na ba? Or ilang 50,000 na ba yung nagdaan sa kamay mo? Kaya sobrang dami na. So, ibig sabihin, pag bumili tayo ng 20,000 na package, 30,000 na package, 50,000 na package, after ilang months, gawin mo na yan eh. May gawin or wala kang gawin talaga sa iyo sana. Give it. Tapos may products ka pa. In short, healthy ka talaga. Oy, nag-stock ako for 2 years. Okay? Pero alam nyo, ano po talaga, ang dapat tingnan nyo talaga siya na big income. Kasi imagine, yun na nga eh, hindi lahat ng tao o hindi lahat na nakakakita ng Yusana may pang-invest or may pang-start. Ikaw, nandito ka na sa Yusana. Yung 20,000 na sinimulan mo, yung 30,000 na sinimulan mo, ang potential ng 200,000 per month. Yung 50,000 na sinimulan mo, ang potential ng 600,000 per month. Ganun kalaki mo dapat tinitingnan yung business talaga natin. Okay? That's you are your own boss. Imagine mo, wala ka namang boss na kailangan sundin. Ito, favorite ko to eh. Alala ko lagi sinasabi ng mga mentor. Caleb, Mentor Rich. Yan. Dapat ikaw yung worst boss sa sarili mo. Para isipin mo, lagay mo yung sarili mo. Kung ikaw yung boss, tapos ganito yung ginagawa mo, for example, meron kang DMO today, yung Daily Method of Operation. May target ka, tapos di mo siya nagagawa. Kung ikaw ba yung boss, matutuwa ka doon. Diba hindi? Sabi nga, pag ikaw yung sariling boss, imposible na hindi mo babaguhin yung sarili mo. Kasi nakikilala mo, uy, ang tamad ko pala. Uy, ang irresponsible ko pala. Kaya for now, be the worst boss para makuha mo talaga yung gusto mo sa iyo sana. Ay, ayan ang sabi ni Ben, buti ka ka-DMO ka gamit. Si Mentor, sipag talaga nito eh. Okay? Ito, number 3, flexible business. Imagine nyo, anytime, anywhere. Nagagawa natin to. Yung iba, I think, di ba? Si Miss Shirley nasa SM show. SM yung background niya. Pero imagine niyo, ay magkasama ata sila ni Miss Myla. Kasi lumingon eh. Gia, di ba? Kahit nasan tayo, kahit ano ginagawa natin magawa yung sana. Kaya alam niyo, sobrang tuwan-tuwa po ako pag nag-iibang bansa. For example, pag nag-ibang bansa ka, kahit mag-stay ka doon ng isang buwan, ka magigilty sa sarili mo na nandun ka. Tuloy-tuloy yung business eh.
ako po, to be honest, pag nagta-travel nga ngayon, gusto ko longer talaga. Kasi bakit? Para alam ko na hindi ko nasa-sacrifice yung Yusana time ko. For example, merong mga activities, o at least pwede mo sa umaga gawin yan, pero sa gabi, alam mo yun, sana time ka ulit. Kaya masaya po. So, in short, kahit saan ka magpunta, alam mo yun, meron ka lagi nagiging plan B. Yun pa nga yung isang sasabi ko, pag lalo na pag may mga guest po akong kausap eh. Imagine itong business na to, may plan B ka lagi, kahit saan ka, anong mangyari, saan ka magpunta. And minsan, hindi pa plan B. Ito na yung plan A mo. Okay? Kaya ganun po kaganda yung negosyo natin. And you can manage your own time. Ito po ha. Pag yung Yusana, tinreat mo talaga siya na short-time business. Ito po yung tatandaan niyo ha. Pag tinreat mo siya na short-time business, ROI lang talaga yung makukuha mo. Pwedeng kung ano rin nilalabas mo, yun lang yung makukuha mo talaga. Pag tinreat mo naman yung Yusana na parang another part-time job, asahan mo, part-time na sahod lang din yung marireceive mo dito. Kasi ganun lang yung treatment mo talaga sa kanya eh. Okay? Pero pag tinreat niyo yung Yusana as big business, kasi yun naman yung meron talaga tayo. Imagine niyo gano'ng kalaki ba ang Yusana. Okay? And alam niyo, makuha talaga natin yung pangarap natin. Ito corny man to, pag naririnig ko dati na, ano yung kinikilabutan pa ako kasi feeling ko ang corny, ganyan. Pero di ba, sa iyo sana talaga, hanap pangarap. Kung sa trabaho, no, hanap buhay ka lang. Pero yung iyo sana, ang tinatrabaho talaga natin dito, pangarap natin. Okay? Kaya lagi niyo po tatandaan yung long term na kayang ibigay sa atin ng business natin. Okay? So ituring natin na hari or reyna ang Yusana kasi ituturing niya tayo na hari or reyna. Okay? Yan. And ito pa alam nyo, nung nag-git po ako, though I think wala na ata nag-PPPS, pero ano yun, rate lang ng PPPS talaga. Nung bago po ako, tuwan-tuwa ako dyan. Kasi na-hit ko po yung PPS ko, mga 3 weeks, ay 4 weeks pala. Kasi yung first friend ko na niwala sa akin, si Daryl, na-hit niya yung PPS niya 3 weeks. Pero ito po ha, kasi sabi nga, meron ka talagang bagong mga matututunan kapag meron ka mga bagong nagiging teammates, ganyan. Lagi niyo pong ganun din iisipin. Ano yung mga matututunan niyo. Kahit ako po, to be honest, kahit ang tagal ko na sa iyo sana, sa mga bago ko talaga na mga teammates, lagi pa rin ako may natutunan. May mga ayan, sakto, may mga runners ng PPPS, diba? So go for PPS po, yan talaga yung first goal. Actually, first dyan nag-start kasi para napupush na aralin mo talaga yung negosyo. Grabe, ang galing lang yun sana, no? Sa totoo lang, kung wala pong PPPS, wala na ako siguro sa'yo sana. Kasi na may PPPS, sabi ko, ay, deadline pala to. Sabi, alam niyo, napapanaginipan ko yung sana. Tapos parang kapag kakain ako, naisip ko, siya, sino pa kakausapin ko? Ganon. Okay? Pero alam niyo, ang galing. Kasi na-force ka talaga na aralin. And dahil na-force ka na aralin, doon mo naintindihan yung negosyo eh. Doon mo nakikita yung potential talaga. Okay? Ayan po. So, yung unang tao naniwala po sa akin, ito si Daryl. Di ba, sabi ko sa inyo, ang galing nan, kasi 7 months goal director po yan, 3 weeks na PPPS. Alam niyo, sa kanya ko po talaga natutunan na kailangan i-master agad yung skills. Alam niyo kung bakit? Kasi first week niya pa lang po sa iyo sana, ang guest niya, 30 guests na. O sa tingin nyo, para sa mga first time marinig yung kwento na yan, sa 30 guests na yan, ilan ang nag-start na gawin yung business? Sa 30 guests. Sa tingin nyo, ilan ang pay-in doon? Hula lang. O di ba si mentor na yan, 10, ganyan. O, pero alam nyo, ilan? Isa lang. O di ba, 15 pa si Miss La. Isa lang po. Product user pa. Second week niya, 30 guests ulit. Ganun karami ulit. Tapos imagine nyo pa ha, take note po. Lahat pa ng presentation namin that time, face-to-face. Hindi katulad ngayon may Zoom. Kahit magtatlong meetings ka sa isang araw, 4 na meetings, madali. Kasi naka-Zoom, di ba? Kaya. Yun po talaga sa office pa. Alam nyo, second week niya, 30 guests ulit. Isa lang ulit yung nag-start. Alam niyo po ba, after the second week na yon, sabi niya talaga sa akin, hindi ko makakalimutan yun, Tin, para pa ba ako sa'yo sana? So imagine mo, kahit gaano ka pala capacitive, pag hindi sumasabay yung skills mo, pwedeng bumababa yung pagiging positive di ba? Kaya mahalaga rin po yung gantong trainings. Kaya lagi kayong a-attend ng mga online trainings nyo, online huddles nyo, face-to-face na mga events sa office, lahat. Kailangan attendan nyo po yun. Kasi ganun ka-importante siya kasi 24/7 may mga nangyayari na hindi natin talaga nakokontrol.
Okay? Alam niyo, third week niya po. Di ba sabi ko sa inyo, third week PPPS. Kasi 5 lang po yung guest niya, lahat yon on the spot. May cash, may credit card, ganyan. Kaya doon po namin napatunayan na dapat marunong ka rin talaga mag-assess nung prospect mo, mag-qualify. Pero sabi ko nga, so okay pa rin yun eh. Kasi yung first 2 weeks niya, nakaka-message. Nung third week niya na down siya, sa sobrang dami niyang minessage, doon pa rin nag-reply yung iba. Na yun yung mga nakausap niya. Yun pala, pine-prepare lang siya. Pinapagaling siya mag-closing. Pinapagaling siya mag-invite. Ganon. Ay, yan. Tapos narinig po si Sir Jo, boss ko po to. Meron ba kang ayaw i-invite? Hindi naman ayaw, pero kinakatakutan invite. Ganyan. Ay, mayaman na to, hindi na to mag-start. Ay, kasi boss ko to, hindi mag-start. Ay, kasi kilala ko to. Yung mga ganong iniisip. Ano ba? Hot market kung tawagin natin. Alam niyo, ito po, si Sir Jo, nakakatawa yan. Kasi siya po yung big boss ko. So, assistant vice president po siya ng dati kong company. Siya po yung unang nagkontra sa akin sa iyo sana. Imagine niyo, sabi niya talaga, kasi sa kanya po ako nanghiram ng credit card. So, sabi ko, shucks, ilang taon na ako nag-work, wala talaga akong savings. Tapos kasi po January ako nag-start, pero nung December na bonus ko, pinambili ko ng ref ng mama, ng ganyan. So, in short, ginastos ko yung lahat ng pera ko. Alam niyo, nakakatawa po yan si Sir Joe. Sabi niya talaga sa akin, ay naku, ano ba yung business na yan? Ba't ang mura? Kasi tinanong niya magkano eh. Sagot ko lang nung time ko po, nasa 17,000. Sabi niya talaga. Tapos sabi ko, may supplements, tapos mag-invite ka. Yun yung sagot ko. Tapos yung sana, tapos nangungulit kung ano daw. Alam niyo, sabi niya po talaga, ay nako, hindi mo yan kaya, mag-masteral ka na lang. Yun po. Tapos alam niyo, na-realize ko, hindi naman siya yung nakakita ng opportunity. Kaya make sure, note niyo po to ha, make sure, kapag may mga guest ka, laging may anticipation sa dulo. Kasi literal po, matigas ang ulo ng sinabi na nga na wag magsasabi na agad na ganito, wag mo explain ng basta-basta, tutulungan natin. Explain pa rin yan. Mayari sa akin, gano'n. Tapos alam niyo, buti na lang nakahanap ako ng ibang credit card, yung friend ko nung high school. Kasi nung tinanong niya kung ano yan, ang sagot ko na, secret. Kasi nga, feeling ko hindi na naman ako papahiramin. Okay? Ayan. Pero alam niyo pa na, di ba siya yung nag-una nag-kontra. After 4 months, 4 months nga ba o 5 months? Basta yan po within ganyan. Kasi sila yung second batch ko ng mga pay-ins after ko nag-PPPS. Alam niyo, nakakatawa, nag-on the spot po yan, 500, 3 business center. Kasi nung time na yun, pa lang, 400 points pa lang yung 3BC. Tapos alam niyo, sabi niya talaga ganito. Sabi niya, sa lahat ng kakausapin natin na prospect ko, huwag ka magpe-present ng 1BC 3BC lang. Oo. Ano yung ba? Quality talaga. Kaya lang yung 2 weeks pa lang PPS na siya. Achiever. 2 weeks PPPS, 2 weeks achiever. Gano'n. Alam niyo, nakakatuwa kay Sir Joe kung paano ko po siya na-encourage. Kasi di ba, ang tagal din nun. Alam niyo po, dahil mahilig siya mag-vitamins, nag-supplements. Tapos pag nakakalimutan niya po yung supplements, alam niya nasa iyo sana ko. Tatanong niya, wait, may ba nakakadyan yung sana mo? Pahinga muna. O, bigyan ko. Tapos hanggang nakikita niya yung experience, ay parang nakikita niya yung difference talaga ng yung sana products. Hanggang doon na siya na-curious. Tapos nung kinuwento ko, alam mo, Sir Joe, ang sayang na yung sana kasi nagko-consistent ako $100, tapos nag-$200, ganyan. So, isip niya, talaga, part-time mo lang yan. Tapos maganda naman yung product. Kaya doon niya po chinek. Tapos alam niya, nung chinek niya yung business, ang pinaka nakuha niya talaga, or pinaka nagustuhan niya, yung idea ng inheritance. Kasi totoo naman, coming na sa sa talagang big boss. Sabi niya, di ba, sa trabaho naman, kahit maging presidente ko, hindi ko naman sinabi pag nag-retire ako, sasabihin ko dun sa management, yung anak ko na lang ipalit mo. At least itong yung sana, lahat ng paghihirapan ko, pwede ko ipamana sa mga anak ko. At that time, ang liit pa po ng mga anak niya, 5 years old, 3 years old. Ano ba? So imagine niyo, ano yung reason or why na kailangan natin makita dun sa mga kausap talaga natin. And hindi natin talaga pwedeng i-assume na pare-pareho talaga sila. Okay? Kaya alam niyo, masarap po gawin yung business kasi natututo ka talagang makiramdam. Ano ba yung gusto nito talaga? Or bakit ba nito talaga gagawin yung business? Yes, what's in it for them? Okay? Tapos ito po si Sir Joe, sila ng wife niya, gold director po sila din. Ayun, katulad ni Daryl. Ito po si Sir Jules, siya po yung ex-boyfriend ko. Ano ba? Imagine nyo po, Ruby director po yan.
So nakikipagbalikan po siya. Ang sabi ko, mag-sana kami lang. Ako naman, in-offer ko talaga sa kanya 3 accounts. O, di ba? Kaya alam niyo po, may linya pa yan. Sabi niya, ang mahal na pag-ibig to. Pero never po naging kami. Okay? O kaya pwede niyang ilista yung mga ex nyo. O di ba? Kung marami kang ex, ilan yung ex mo, type mo dyan. O di, ang dami mong pwedeng kausapin. Diba? Ayan. Pero alam niyo, nakakatuwa po dyan kay Sir Jules. Ang natutunan ko talaga, i-master yung emotion. Kasi 'di ba, since nga mag-ex kami, para hindi niya matanggap na kailangan niya ako pakinggan kasi ako yung nauna sa iyo sana. Ako man, hindi ko matanggap na ba't hindi siya nakikinig sa akin. Kaya nga may time talaga sabi ko, diyan ka na kay Mentor Caleb, kay Mentor Rich ka makinig. Doon ka sa office, punta ka sa office kasi ayaw niya makinig sa akin. Diba? Pero grabe, nung natutunan namin na pag business, business talaga. Eh, hindi pwede. Kaya alam niyo ito, for sure, pag meron po kayong mga kasama na partner, na relatives, best friends, 'di ba? Boyfriend, yung mga ganyan, meron time po talaga na nagkakainisan. Kasi may too much familiarity talaga. Pero ang galing kasi dun mo talaga mamamaster yung emotions mo. So dapat nasa negosyo tayo eh. Dapat negosyo talaga. Okay? And alam niyo, sobrang worth it po talaga yan. Kasi sa totoo lang, imagine niyo po, sabi ko nga eh, iba talaga yung feeling pag continuous mo ginagawa yung sana. Kasi dahil din sa kanila, sila yung mga direct ko po talaga na nakatulong sa akin sa negosyo. And marami pa namang iba. Pero alam nyo, dahil sa kanila, ayan, eto, dahil sa kanila, imagine nyo, under my organization, may 24 na golds. May 6 na ruby, o 'di ba? Yan si Coach Ada, kaka-ruby niya lang last time. Last year, kaka-gold lang din ni Jared. Actually, after this week, meron na ulit bagong gold. 'Di ba? And ang nakakatuwa po ito, si Mentor Monet. So for sure, nakikita niyo yun, 'di ba? Sobrang isa yan sa pinakamataas ng energy talaga sa iyo. Sana, imagine niyo Diamond Director. So hindi ibig sabihin, pag ikaw talaga yung nauna sa negosyo, ikaw yung malakita. Kasi depende pa rin talaga kung paano mo siya tinatrabaho. Kaya alam niyo, ito po yung gusto ko rin talaga na tandaan niyo. Success isn't just about effort. It's about the attitude and mindset that drive it. Kailangan niyo po talaga, every time na may nakakausap kayo, lalo na pag sa negosyo natin, i-observe niyo rin po talaga kung ano yung mindset and attitude na meron talaga. Okay? Yan. Kasi sabi nga eh, di ba, yung changes talaga nag-start dito eh. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, ano rin talaga yung belief mo. Okay? Actually, meron po akong naalalang kwento. Do, teka, medyo iniisip ko lang para sana mabagsak ko sa inyo ng tama. Kasi meron ito, favorite story ko to. Kasi nabasa ko siya dun sa book na ni John Maxwell, yung leadership, yun yung book na yun. Ang kwento niya, merong isang defense attorney. Oh, guys, kailangan nyo makinig dito kasi may question ako sa dulo. Imagine niyo, defense attorney siya na ang case niya, murder. Okay, so pinagtatanggol niya na hindi pinatay yung tao. Yun. Ngayon, syempre, kahit ang daming parang point na, uy, siya talaga yung pumatay, yung bangkay, wala, hindi makita yung bangkay. So ngayon, 'di ba pag sa korte, meron talaga mga closing remarks. So closing na. Eh medyo matalino tong defense attorney na to. Sabi niya dun sa ladies and gentlemen, kasi siya na. In 1 minute, yung tao na iniisip yung patay, papasok dyan sa pintong yan. Yan. Ngayon, yung mga tao, yung judge, yung mga nakikinig lahat, nakatingin sila dun sa pinto. Inaabangan nila kung may papasok. Tapos natapos na, di ba, 58 seconds, 59, 60. So 1 minute, walang pumasok. So sabi niya, pagpasensyahan nyo na, yung sinasabi ko hindi siya nangyari. Pero given na nag-iintay kayo, kung may pumasok, ibig sabihin may kahit konting doubt kayo. So ibig sabihin nan, hindi po guilty yung client ko. Yun yung statement niya. Okay? Tapos ngayon, syempre, lahat napaisip, ganyan. So yung judge, medyo nag-meeting, release, ganyan. Tapos ano na yung results? O, ito yung question ko sa inyo. Sa tingin nyo, ano yung naging result? Guilty or not guilty yung kliyente niyo? Magulo yung kwento ko, hindi nyo naintindihan. Inalala ko kasi ang tagal ko na nabasa. Diba? Not guilty, not guilty. Wow, mga not guilty, diba? Alam niyo pa kung ano? Guilty.
Bakit? Bakit guilty? Di ba kahit siya, gulat na gulat siya, ha? Bakit guilty? So, tinanong niya yung judge. Di ba, may doubt nga kayo, ba't guilty? Alam niyo, sabi nung judge, oo, kaming mga judge and yung mga, nandun, hinihintay kung may papasok sa pinto. Pero, ikaw at yung client mo, never tumingin dun sa pinto. Ibig sabihin, from the start, alam nyo talaga na walang papasok. Okay? End of story. So, bakit ko po kinuwento yun sa inyo? Kasi ito lang, isipin nyo lagi. Paano yung mga tao maniniwala sa'yo kung ikaw mismo hindi buong buo na naniniwala na yayaman ka sa'yo sana, na magiging successful ka sa'yo sana? Okay? So, lagi niyo po tatandaan, ganun ka-importante yung belief na meron talaga tayo. Okay? So, yan. So, I hope nakita yun na ano yung po yung moral nung kwento. Okay? And syempre, next na gusto ko din i-share sa inyo, commitment is what keeps you going. Okay? Di ba? Meron 3 level ng commitment sa NDO. I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. So, nasan ka sa 3 yon? Nasa I'll try ka ba? I'll do my best, I'll do whatever it takes. Alam niyo, sa totoo lang po, ako, nung nag-start ako, andun lang ako sa I'll do my best. Alam niyo kung ba't pa ako na doon sa I'll do my best? Kasi ma-pride po ako. Dahil yung mga friends ko nagkontra. Imagine ninyo, hindi ko ito makakalimutan. First week ko sa iyo, sana may reunion kami ng weekend. So alam niyo yun, yung mga barkada no, high school, feeling ko doon ako na-trauma kung ba't hindi ako magaling magbenta. Kasi po, edi one week pa nga lang ako sa iyo sana. So wala pang product training. Ganito ka, systematic na, pag bago ka, may training na agad, ganyan. Wala pa naman ganun talaga dati. NDO ka lang, ganun. Di ako pa, dala-dala ko yung product ko sa reunion. Sabi ko, huy, my friends, bilhan niyo ako, support niyo ako, ito yung business kong bago. Alam niyo, walang talagang pumansin sa akin. Sabi ko, shucks, ganito ba itong negosyo na to? Pero feeling ko, dahil hindi na ako pinansin, kailangan ko mapatunayan, tama yung decision ko mag-yusanan. Saka meron po ako mga napresentan, sabi talaga nila sa akin, uy, balgan mo na lang ako pag may kotse ka na. Uy, balgan mo na lang ako pag consistent na yung kinikita mo dyan, o malaki na talaga yung kita mo. Mga ganong linyahan. As mamaya, makwento ko sa inyo kung sino pa yung pinaka-kontrabida sa iyo sana ko. So in short, yung pride ko na kailangan may mapatunayan ako na na kaya talaga tong business na to. Kaya nang po ako sa I'll do my best. Pero alam niyo, syempre ngayon, pagtatanungin niyo talaga ako mula nung nag-resign ako sa work ko, andun po ako sa I'll do whatever it takes. So, ibig sabihin, kapag nasa I'll do whatever it takes ka, kahit anong nangyayari sa paligid mo, alam mo na nag-commit ka for you sana, gagawin mo yun. Ano yung mga task or ano mga dapat na ginagawa mo sa business, may sinep ka na oras, dapat ginagawa mo talaga siya. Kahit anong mangyari. Kasi yun yung commitment mo. Kaya lang yung tatandaan nyo po, ang sobrang advantage naman ng iyo sana. Alam niyo yung quality versus quantity. Hindi nag-usapan dito, maghapon ka nag-iyo sana. Sure ka ba, maghapon talaga? Mentor, paano po yan? Dapat na oras na ako nag-Facebook o social media. Yung pala, nag-scroll lang. O feeling niya, yung sana time niya. Pero hindi naman pala yung ginagawa yung dapat sa'yo sana. Kaya ako po talaga, pag nag-DM ako, kasi ako naman, ang isa na talagang ini-improve ko sa sarili ko, hindi po kasi talaga ako ma-social media. Or hindi talaga ako ma-online, ganon. Ayan. Pero alam niyo, pag nag-DMO talaga ako, pag nahawak ko yan, mag-inviting ako, ano kailangan ko gawin? Nagagawa ko naman talaga siya. Kaya doon niyo po talaga makikita, dapat quality yung oras mo. Kaya nga po, di ba nauso talaga yung daily method of operation? 1 hour, send ka ng invites. 15 minutes, send ka ng follow-ups. Di ba yung mga ganun? Kasi madali nga talaga tayo madistract sa panahon ngayon. And lagi niyo po tatandaan, hindi pwede ang spare time mindset. Malala na nga, part-time ka na nga. Ito ha, take note. Part-time ka na, spare time pa yung mindset mo. So, hindi pwedeng ganon. Pag sinabi mo kasing spare time, kung kailan mo lang feel gawin, saan mo lang gagawin. Pwede kasing part-time ka sa'yo sana, pero full-time yung attitude mo. Kaya lagi po dapat nandun tayo sa full-time attitude. Yan. And alam niyo yun, sabi nga, pag yun yung commitment, syempre dapat clear to. Ano yung mga habits mo? Positive habits.
Kasi syempre may habits na hindi nakakatulong. Pero kayo po yung makakapag-identify talaga kung yung habit na to nakakatulong sa'yo or hindi. Kaya ikaw yung makakapagsabi kung positive yung habits na yan. Okay? Weekly goal. Ano nga yung target mo talaga? Kailangan meron ka talaga daily. Alam niyo, meron po ako, yung friend ko, nasa business talaga siya. Di ba pag nasa business pala talaga, daily talaga yung target nila. Pag kinausap mo, sanay siya sa number na daily talaga. Okay? And syempre, patlo, ano yung willing kang i-sacrifice? Kasi imposible na wala kang isa-sacrifice pag ginagawa mo yung sana, lalo na pag part-time ka. Okay? Yan. Kaya alam niyo po, depende naman yan sa inyo, pero kailangan niyo po talaga siya ma-identify ng ayos. Okay? Lagi niyo lang po tatandaan ito, good habits make ordinary days extraordinary. So pag gusto mo lang maging mahirap, o di sige, manood ka all time, o kaya mag social media ka lang ng scroll. Grabe talaga yung social media, no? Kapag may isa kang nakita, pinanood, dire-diretso na yun. O, tapos wala kang hobby, wala kang passion, ayaw mo lumabas sa comfort zone mo, diba? Naghihintay ka ng magic o ng himala. O, diba? Sana pa may nag-pay in, pero wala kang ini-invite. Tapos blaming others. Yun yung mga common talaga na dahilan kung bakit hindi tayo nagiging successful eh. Okay? And lagi yung tatandaan kasi since delayed gratification ang yan sana, if you don't sacrifice what you want will be the sacrifice. Okay? Lahat naman tayo o lahat naman successful talaga sa iyo sana, tayo niyo po silang interviewin. Ano yung mga na-sacrifice talaga nila before? Kasi temporary lang yun eh. Imagine niyo, lalo na po yung may mga family, may mga anak. Kasi kahit ako may direct sponsor ako na may baby eh. Imagine yung, kasi sabi ko nga parang 2 taon na siya sa iyo sana. Nakakatuwa kasi naalala ko noon, nagte-training kami, pero nagpapadede pa yun. Hawak-hawak niya yung anak niya. Alam niyo, lahat ng season ng anak niya naranasan namin. Iyakin. As in, hinahabol. Pero imagine niyo, di ba? Sabi nga niya, for now, and ito pag-iisipin, for now naman lang yung mga sacrifices mo na yun. Okay? Kung ako noon, tulog talaga. Kasi ako po talaga, pag papipiliin, mag-travel o matulog, alam niyo, pipiliin ko? Matulog. Tulog is life. So ayoko talaga ayoko ng puyat, ayoko ng walang pahinga, ayoko ng magulo, kaya nga ayoko nagta-travel, ganyan. Pero syempre, nung sana ako, dahil part-time ko pa siya, as in, naalala ko po nung tulog ko lang, 3 hours, 4 hours. Sabi pa ng papa ko, nakakatawa to, kasi kahit yung mga events ng weekend, kasi di pa po nakakatawa, pag part-time mo ginagawa yun sana, syempre, yung family events, weekend. Kaso nga lang, dahil doon tayo humahataw, meron taga na sacrifice. Sabi ng papa ko, ano ginagawa mo? Akala ko ba time freedom? Eh bakit yung mga events ng family hindi mo mapuntahan? Di ba? May mga ganun eh. Pero imagine nyo ngayon ha, kahit pauwi na ako noon, o 11 p.m., oh, anak, miss na kita, uwi ka ngayon. O 11 p.m., sige, magdadrive ako papunta dyan. Ganyan. Na temporary lang naman siya eh. Babawiin mo siya agad-agad. Kaya kailangan agad-agad din yung results mo o yung seryoso na pag-take mo ng action. Okay? And syempre, para po makakreate kayo ng magandang habits, kasi since meron kayong mga isa-sacrifice talaga, meron pa akong 2 tip. Favorite ko tong tips na to. Kasi siya din talaga yung nakatulong sa akin. Okay? Yan. Una, ito, 2-minute rule. Diba? Dapat, pag meron kang bagong habit na gagawin, dapat less than 2 minutes magagawa mo na siya agad. Kaya for example, gusto mo mag-workout, dapat yung sapatos mo na dyan sa baba ng kama mo. O yung iba, di ba, ginagawa nila yung pantulog nila, yung pang-workout na nila, para paggising, diretso workout na. So, depende sa'yo. O pag mag-inviting ka, dapat yung prospectus mo nasa tabi mo lang lagi o nasa bag mo lang. So, depende sa'yo. Okay? Yan. And never miss twice. Ano ibig sabihin nan? Kasi di ba, the first mistake is never the one that ruins you. It's the spiral of repeated mistakes that follows. In short, di ka na nag-inviting ngayon, bukas di ka pa ulit mag-i-inviting. Susunod na araw, di ka pa ulit mag-i-inviting. Hanggang nakalimutan mo na mag-invite. O kaya last week, di ka naka-attend ng training, sa susunod na linggo, di ka na naman a-attend. So, di ba? So, pinapatay mo yung kine-create mong habit. Pinapatay mo yung dapat na babago na sa'yo.
Ay, kaya yun. Ayan po. Kaya wag niyo kakalimutan yan. Kung may hindi ka nagawa, habol mo agad. Hindi naman agad mapu-perfect eh. Kunyari, mentor, ito kasi yung mga sinulat ko gusto magbago. Huwag ka rin naman masyadong harsh sa sarili mo na agad perfect agad ngayong araw yun. Hindi naman mangyayari yun. Okay? So, meron talaga. Yes, yung Atomic Habits. Yan, favorite ko din mentor. Grabe. As in. Para sa mga hindi pa nagbabasa noon, sobrang dami pong books talaga ng mga self-help, yung mga gusto nyo talaga. Alam niyo, sa totoo lang, natuto ko magbasa ng libro mula nung nag-USANA ako. Sabi ko, "Uy, kailangan may magbago." Okay? Kaya lagi mo paisipin ito. Favorite ko rin to. No matter how I feel, I get up, I dress up, and I show. Di ba? So imagine nyo, lagi ka dapat uma-attend ng mga gantong trainings, ng gantong huddles, ng gantong, ano yung mga events, lagi talaga. Kasi imagine nyo, 80% of success is showing up. Okay? Yan. And favorite ko dito po, alam niyo, actually ito yung mga sample ng mga pictures talaga. Kasi worth it naman talaga siya. Ang lagi ko naiisip po dyan, isa rin sa nakatulong na mantra or quote talaga sa Yusana business ko, yung successful people do what unsuccessful people don't, even if they don't feel like doing it. Okay? Kasi di ba minsan, parang may tamad moment talaga tayo eh. Or may down moment naman. Hindi ko naman po pwedeng masabi talaga na pag nag-Yusana, oh, forever ka excited. Wala naman talagang ganun. Okay? Pero kailangan lang na aral mo yung sarili mo, na ma-mindset mo ulit siya pabalik. Okay? Kaya natatawa ko, naalala ko nung part-time ako, di may training. Eh, alam niyo, para, di ba sa work, minsan meron kang talagang drain na drain yung work. Kaya alam niyo, nakakatuwa naman sa iyo sana, siya talaga yung stress reliever ko. Nung nagtatrabaho ako, mula nung na-realize ko na, uy, ito pala yung magpapasaya sa akin, nung yun sana. Tapos habang papunta ako sa office noon, kasi nga, hinahanap ako ni Daryl, sabi niya, huy, Tina, saan ka? May training tayo, ganyan. Alam niyo, habang nag-recite ako, kasi gusto ko na talaga umuwi nun, sa antok na ako. Pero habang naglalakad ako papunta sa office, ay nire-recite ko yun. Successful people do what unsuccessful people don't, even if they don't feel like doing it. Nakakalimang recite ako nun pag pumupunta ako sa office. Okay? Tapos meron yung weekend. O, di ba? Imagine. Nung naalala ko to weekend, alam mo yung mga presentation na ang aga. Sabi ko, shucks, yung Sunday, parang yun na yung medyo mahaba yung pahinga ko, tutulog ng gabi, ganyan. Eh di hindi, minsan doon pa talaga may guest. So, habang naliligo talaga ako, successful people do what unsuccessful people don't, even if they don't feel like doing it. Pero alam niyo, nakakatuwa ko. Kasi yung mga araw na pinupush ko yung sarili ko, kasi yun yung commitment ko na pumunta sa iyo sana. And alam ko na kailangan ko umattend ng training. Uuwi akong excited nun. At least, di ba, nabago niya yung mood ko. Instead na masama yung loob ko, instead na pagod ako, excited ulit ako. Okay? Umuwi ako ng angiti. Tapos, meron naman, yung mga nakausap namin na mga napepresentan, sila pa pay in. Kaya grabe, sabi ko, talaga mapuprove. Alam niyo ito si Coach Ada, nalala ko, di ba, na 70th birthday ng daddy niya last year. Imagine niyo, siya kasi yung nakatoka for 6 p.m. na presentation nila. Sobrang pagod na talaga siya. Kasi yon siya talaga yung nag-aayos kapag may birthday, ganyan-ganyan. So, tapos may isang guest ng 6 p.m. Sabi niya na, may isa pang guest, pwede ba magpapapalit na lang siya, iniisip niya, ganyan. Pero dahil yung commitment niya, 6 p.m., and ayaw niyang masanay sa sarili niya na nagdadahilan siya. 'Di ba? Kasi minsan tayo mahiling magdahilan sa sarili natin eh. Nag-present siya, 6 p.m., kahit pagod na pagod siya. Imagine yung 6 p.m. na yun on the spot. Kaya you'll never know talaga. Okay? Kaya kailangan nyo i-push yung sarili nyo. And huwag kayong mag-alala kasi lahat yan worth it. So ito po yung first major na rank advancement ko, yung gold director ako. Diba? Ayan. Grabe, parang feeling ko sasali lang ako miss you. Ayan, ayan, ang ganda talaga ng stage. Pero grabe, ang bongga talaga mag-recognize ng Yusana. And sobrang blessed tayo sa Yusana. Imagine niyo lalo na ngayon, sobrang ganda ng program. Kasi yung isa yung intention na mag-grow tayong lahat, di ba? Tapos lahat, imagine mo, mag-grow ka lang ng $1,500 in 3 months, $3,000, meron ka na agad pa-recognition. And imagine mo yung recognition, bongga naman, hindi simple lang. Okay? Kaya nakakatuwa po. O, di ba, this quarter, meron tayong pa-hotel. Next na quarter, I think yun yung helicopter, yung parang pilot for a day. O, di ba, imagine,
So, yung tinatrabaho natin, sobrang sulit. May mga extra perks pa nga, na which is, kung isipin, hindi naman kailangan ibigay ng nyo sa amin. Pero pinoprovide nila. Okay? Yan. Tapos ito po yung mga, as in yung iba pang mga awards pag umaakyat, yan. Sobrang na-excite ako dyan. Hindi dahil maganda ako, gano'n. Maganda ako dyan, gano'n. Feeling ko, rumarampa ako. Saka parang feeling ko, pag may recognition, taga nagpapapayat ako. Pero alam niyo po kung ano yung masaya dyan? Diyan ko nasabi sa sarili ko, take note ha, na tama yung decision ko na nag-USANA ako. Kasi nag-grow ako as a person. Okay? Kaya okay lang po ba, every time na meron kayong nakukuha sa USANA, ano yun, tap nyo na yung sarili nyo, uy, nag-grow ako. May nagbabago talaga. Okay? Eh, hindi lang nga, di ba? May incentive pa nga USANA eh. Eh, di ba sabi ko sa inyo, hindi talaga ako matravel, pero because of USANA, ano yun, dun ko nakita yung difference ng free travel eh. Doon ko na-enjoy yung mga travel talaga. Okay? O, imagine yun, this year, yung sa South Korea, winter, para po talaga yan, yung winter. Oh. Kasi alam mo yung gusto ko talaga maka-experience ng snow, ganyan, makapagsuot ng hanbok na pang malamig. Grabe, sobrang thankful ako sa iyo sana. And sobrang ganda experience. Eh, hindi lang ako. Alam mo, travel ka with the team, na ang saya lang ng experience. Kasi mas lalo masaya experience. Parang isipin mo dati, parang puro trabaho, puro puyat, ganyan. Pero darating yung time mo, di ba, magkakape ka sa ibang bansa. Di ba? O magkakain ka sa ibang bansa. Eh, hindi lang yun. Ano yung pinaka nakakatuwa po? Yung mga parents na nasasama talaga sa travel. Grabe, alam mo yung talagang yung, lalo na yung iba, kasi yung mga hindi nila naisip na makapag-travel pa sila, pero dahil nasa inyo sana anak nila, nagawa mag-travel. Okay? So imagine niyo po, ano yung mga pwede talaga natin makuha pag seryoso mong ginagawa yung negosyo. Okay? And yan. And ito naman, syempre, medyo yung next na tip ko, medyo patapos na rin po ako, yung discouragement. So normal po siya. So tanggapin natin na may discouragement talaga. Okay? Ayan. Alam mo yun, sabi ko nga minsan kung sino yung close sa'yo, di ba? O, pero ang tanong naman, bakit ba sila nagde-discourage? Number one, pwedeng concern lang talaga sila. Di ba may mga tao naman din talaga kasi na pwedeng talaga, I mean, hindi nila alam yung ginagawa mo, so nag-aalala lang talaga. Family, best friend, di ba? Yung mga ganyan. Pwede rin naman na yung iba ayaw din naman ang lumabas sa comfort zone nila. Na feeling nila pag ginawa mo yan, ako gagawin ko na rin. So ayaw nila. Pero mas tao rin talaga na ayaw ka lang talaga maging successful. Okay? Kaya naalala ko nga po, di ba yung sinasabi ni mentor na, stand up for what you believe in, even it means standing alone. Okay? And lagi nga tatandaan yung plaque. Favorite ko talaga to yung plaque. Kahit nung bago talaga ako, lahat ng NDO ko may plaque. O, di ba? Ano yung ibig sabihin ng plaque? Pera lang ang katapat. Pero hindi naman natin literal na pera lang talaga. Ibig sabihin nun, yung mga tao talaga, results-oriented talaga sila. So, ibig sabihin, kung gusto mo talaga silang ma-inspire, magyusana, or mapakita, mas kailangan mong bilisan magkaroon ng results. Okay? Sabi nga, kaya hindi ka nagiging successful sa yusana kasi hindi ka nakikinig sa mga taong nag-yusana. Or kaya nakikinig ka sa mga hindi nag-yusana. Lagi ko naisip dito, nga, kapag may hindi ka maintindihan sa yusana, may hindi ka magawa, kanino ka ba magtatanong? Di ba dapat sa mga nag-yusana? Okay? Pag may sakit ka, sa engineer ka ba magtatanong? Di ba hindi naman? Sa doktor. Ay, mga ganong simpleng analogy na, oo nga, kung gusto mo talaga magkaroon ng result sa iyo sana, kung nakaka-experience ka na ng discouragement, edi ano hindi natin, kung mga discouragement ng mga top income earners natin. Okay? Kaya alam yung sa'yo nung SW4, di ba? Some will join, some will not. So what? Sell the supplements. And someone else is waiting somewhere. Kaya sa business po natin matira, mayaman, basta masipag. Hindi pwedeng matira mayaman lang. O, nandito ka lang nag-auto order, hindi pwede. Hindi ba? Okay na, masipag ka din. Okay? Ayan. Nasa alam niyo ito, may kwento ako dito. Favorite ko ito kinukwento sa lahat na NDO ko. Ayan, kasi di ba yung mga mag-asawa, itong mag-asawa na to, meron silang sakahan. Kasi yung sakahan nila, 4 na barangay bago makauwi. Tapos may alaga silang donkey. So, syempre, naisip nila, uy, para mabilis tayo makauwi, sakay na tayo sa donkey natin. Kasi ang problema, unang barangay, meron silang naririnig, sabi ng mga tao, grabe naman yung mag-asawa. Imaginein mo, hindi na naawa dun sa donkey, sinakyan pa. Ayan, edi narinig nila.
Sabi nung babae, Han, mas pagod ka naman sa akin, mas marami kang ginawa. Ikaw na lang sumakay sa donkey natin, ako na lang maglalakad. So sa pangalawang barangay, ito yung ginawa, yung babae naglakad. Ay, ngayon, yung mga tao doon sa second na barangay, nagbubulungan. Sabi, grabe naman yung lalaki, hindi man lang gentleman. Yung babae pa talaga yung pinaglakad. Narinig ng babae, sayahan, palit na lang tayo. Kasi nakapahinga ka naman, kalahati na lang naman, makakauwi na tayo. So, ikaw na lang maglakad. So, ganun. So, yung babae, magsay siya sa donkey. Ngayon, pagdating dun sa ikatlong barangay, yung mga tao tumatawa tapos bumubulong. Ha, 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 tingnan mo yung lalaki under. Ha, ha, ha. Ganun. Ngayon, sabi ng mag-asawa, Han, isang barangay na lang. Maglakad na tayong dalawa. So ngayon, nung naglalakad na sila, pagdating sa ika-4 na barangay, mas malakas ang tawanan ng mga tao. Ha? Asawa, stupid, may donkey, pero hindi nila sinakyan. Ganon. Tapos pagdating sa bahay, di katok sila ng katok. Ayan. So yung anak nila, binuksan yung pinto, malaki yung mata. O sa tingin nyo, bakit malaki yung mata ng mga anak? Kung naintindihan niyo yung kwento ko. Diba? Sa tingin nyo, bakit? Kasi, dinak-nak na, naglaki yung mata. Kasi yun pala, buhat-buhat na nila yung donkey. Okay, joke yun, kaya tumawa kayo. Pero di ba, kidding aside, pero dun yung makita, whatever we do, whatever we say, people will always find something to say. And we cannot please talaga everyone. Okay? Kaya nga importante, ikaw alam mo kung ano yung meron sa'yo sa. And alam niyo, unang kontrabida po talaga ng Yusana journey ko, yung tatay ko. Ayan, yung papa ko po. Grabe, as in. Alam niyo na hindi talaga ako madalas umuwi ng Laguna, ng province namin, sa bahay namin. Kasi lagi kami nag-aaway about Yusana. Kahit nasa phone, tatanay pa siya. Bakit ka nagpapakapuyat? Di ba magmamasteral ka pa? Ganun. Tapos nag-resign ako. Nag-resign. Di ba pwede ka pa ma-promote? Ganun. Diba? Nakakatawa po talaga yung tatay ko. Pero alam nyo, in fairness, as in, naging okay po talaga siya after 2 years. Alam niyo kung bakit? Nung nalaman niya nag-gold director ako. Pero hindi ko sabi ako yung gold director, ganyan. Na yung office mate niya na presenta ng Yusana, nakita yung picture ko. Yung anak mo pala, gold director sa Yusana. Alam mo yung gold director, $1,000 pa rin, ganyan. So imagine yung tatay ko po pumunta ng Makati ng weekend. Kasi nga, para lang i-confirm kung gold director talaga ako. Sabi ko, ano ba yan? Nalaman patuloy ng tatay ko yung income ko sa Yusana. Hindi ko nga sinasabi. Pero alam niyo, doon na po siya nag-start mag-take ng product. Imagine, 2 years yun, di ba? Kaya yun. Kaya alam niyo lang yung po tatandaan, life is too short to worry about what others say or think about you. Their words can stop what God has planned for you. Nandito ka na sa iyo sana, para ka talaga sa iyo sana. Okay? And sobrang worth it po talaga trabahin niyo sana. Kasi alam mo yun, nagkakaroon ka talaga ng options in life. Okay? Imagine niyo yung dati hindi ako matravel, ngayon kahit sa Mokalad ka rin, tara, go tayo dyan. Okay? Kaya kung alam mo na you deserve more, take note ha, kung alam mo na you deserve more, you want more, gawin mo ng seryoso yung iyo sana. Kasi yung more na yon, yung wants na yon, nandito yan sa iyo sana. Okay? And hindi lang yan. Kung hindi lang para sa'yo, para sa family mo, mas lalo mo talaga siya gawin. Okay? Kasi nga sabi ko sa'yo, pinaka nag-benefit naman ng results ko, yung nanay at tatay ko pa rin. Pero alam mo ito, nakakatawa yung tatay ko. Di ba, kontra nga yan. Pero nagpabili po yan ng mini truck kasi meron siya maliit na farm. May lansones, lambutan, ganyan. So nahirapan siya sa delivery. Di nagpabili po siya ng mini truck. Nakakatuwa yan. Kasi, sabi ko, ano ko nga ibili? Sabi ko, Papa, mag-rent ka na lang, di naman lagi. Ganyan. Pero gusto niya talaga. So, binili ko. Tapos alam niyo po, nung araw na yon, nung kukunin namin yung truck niya, mini lang naman, maliit lang. Grabe, alam niyo, yung ngiti niya talaga, hanggang tenga. Alam mo, kahit nakatalikod, alam mo ang ngiti. Na sobrang excited. Kaya alam mo, doon ko po talaga nasabi sa sarili ko, buti na lang, nag-yesana ako. Kaya yung goal natin. Masabi mo rin sa sarili mo, buti na lang, nasa iyo sana. Okay? Yan. And syempre, di ba, pagdating naman sa, syempre, ano ba yung mga kailangan mo talaga simulan para talaga magawa mo itong iyo sana? Ma-master natin itong basics. Diba? Yung prospecting, inviting, ABC, presenting, closing, follow-up, goal setting. So for sure, meron kayong mga specific or kung kailan yung mga trainings na maximize mo. Okay?
Sa totoo lang, ang nakakatuwa, kahit sobrang tagal ko na sa iyo sana, meron pa rin bagong inviting na natututunan. Oo nga, no, ito yung maganda. Di ba? Saka ikaw, ang goal mo talaga, i-master yung skill. So pag sinabi mong i-master, dapat nag-attend ka ng training, dapat bine-verify mo. O, alam mo yun, chinecheck mo talaga kung okay siya sa'yo. So, ina-apply mo talaga siya. And para ma-master mo siya, kailangan mo siya i-duplicate. Ngayon, i-confirm mo kung nagagawa din ba ng iba. Sabi ko nga sa negosyo na to, nakakatuwa talaga. Kasi the more na duplicable ka, the more na madaling mag-create ng results sa business. Okay? Kaya pansinin nyo, di ba? Ako nga, gusto ko may downline na mas magaling sa akin. Eh. Kaya naalala ko tuloy, meron ako naging downline. Sabi niya talaga, ang dali lang pala mag-yasana. Gano'n siya. Yung mga first 2 months niya. Kasi may galing siya ibang company. Sabi ko, sige, maganda yan. Di ba, madali lang sa kanya yung yasana. Pero di ba, iba-ibang experience. Pero ang goal talaga natin, ma-master yung skills. Ma-practice talaga siya. And may bago ka talaga natututunan. Lagi yung tatandaan, energy is vital. So, energy business po talaga siya. Kaya di ba minsan feeling mo bipolar ka na? Kasi kahit di ba mainit yung ulo mo, kunyari may ganito nangyari, lungkot-lungkutan ka. Pero pag harap mo naman sa guest, di ka pwede malungkot. Pero ang galing nga kasi bumabalik naman yung energy mo. Automatic pagkausap mo yung guest mo, yung downlines mo, ano yung ba, mga ganon. Okay? Kaya alam nyo, nakakatuwa po mag-business. Ayun, nag-switch talaga. Oo, totoo yan. Ayun. Kaya in fairness, sabi ko, buti na may sana. Kasi minsan, kapag nadadown ka or nalulungkot ka, hindi ka naman pwede magstay ng ganun katagal dun sa emotion na yun eh. Pero dahil may business tayo, automatic na babago. Okay? And lagi nyo lang tatandaan, simple lang, magyasana. So, kaya lang siya hindi nagiging simple kasi kinokomplikado natin. Lalo na kapag merong emotion na katandem. Okay? Kaya alam niyo, ito lang po yung gusto kong iwan talaga sa inyo. Yung favorite quote ko rin. 3 C's in life, choices, chances, and changes. You must make a choice to take a chance for your life to change. And sobrang swerte na natin na nasa iyo sana tayo. Okay? So, thank you so much. Pwede niyo pong add, follow, Facebook, Instagram para pag may question kayo, pwede ko pong ma-address. Yun po. Thank you. Hello, so thank you so much, mentor. Ay, wait lang po. Nakatagot kasi kami. Ayan. Thank you so much po, mentor. Ayan, grabe. Guys, sige nga, ano mga natutunan nyo ngayon? Kahit 1 or 2 words man lang, pakilagay naman sa chat ang ano po yung mga natutunan nyo kay mentor ngayon. Sige nga, tingnan natin. Yan. Ano ba natutunan? Ako, ano lang, sa akin, ang major key ko, yung kahit anong nafe-feel mo, go mo lang, tuloy mo lang ang pag-iusana. Yan. Isa, kahit malungkot man o masaya ka, tuloy-tuloy pa rin. O, di ba? Anyway, guys, ito na. Thank you so much, Mentor Team. Pwede bang pa-unmute na naman po at pasalamatan natin ng ating speaker for tonight. Thank you so much po, Mentor Team. Ay, Thank you so much. Thank you so much, Mentor Team. Thank you. Thank you. Mentor, yan. Salamat, Thank you so much. mentor. Yan, Mentor, bago po kayo lumabas, pwede po ba mag-picture taking muna tayo para sa lahat. Siyempre, pakilagay po ang ating mga reactions bago tayo mag-picture. Yan. Okay po. Then, picture na lang. One smile, everyone. Next slide. Huwag kayo aalis dyan. Heart po ulit. And, smile. Ayan, wala na. And, out for our gratitude natin kay Mentor Team. Pakita natin ang ating tadan! Thank you so much, Mentor Team. Ito po ang ating Certificate of Appreciation. This certifies
The certificate is awarded to Tin Pabalate. The certificate is awarded for her outstanding talk this Courage Night dated March 17, 2025 as appreciation for sharing her professional expertise. Thank you so much po, Mentor Tin. And pwede pang pa-unmute ulit lahat dahil, grabe, birthday po ni Mentor Tin ngayon. Happy birthday. Sobrang Happy pasalamat. birthday. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, you. Mentor. Thank you so Happy much, Mentor birthday, Tin. Mentor. Happy birthday po. Thank you po. Thank you for tonight. Thank you, Mentor Darius. Mentor Thank you, Mentor. Happy birthday. Grabe, hindi ko alam birthday niya pala, Mentor. Tapos grabe, Thank you. Late post lang po ako na late. late post lang. Anyway, kahit po late na, at least nag-greet po namin kayo. Thank you. Yeah, Thank you, sana po. Mentor. Thank you so much po. Go for at least, di ba, goal talaga natin mag-Dubai. Maraming magdu-Dubai this year. Thank you po, guys. Yes, thank you so much po. Bye po. Ayan, this is a recurring event po natin. So every Monday, huwag kayong mawawala sa ating Courage Night. And ang sunod po natin,